May tanong sa akin, "Hello po, Boss Ray, ba't nangaharas pa sila? Halos kada araw ay may patong." Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, dito po sa video natin, alamin natin bakit ba sila nangaharas. Samantalang araw-araw naman meron silang penalty, meron silang interest. No, alamin po natin kung bakit. Pero bago yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado, ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga videos based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan po utang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. Okay. So sabi nyo nga po is bakit nangaharas? Halos araw-araw naman yung kanilang pinapatong na penalty tsaka interest. Okay. Ito lamang po yan. Ito po'y base po sa aking pag-analyze sa kanila. Okay. Ito kasi mga bugo katabusadong online lending apps. Alam naman po natin na PAOK naman din po ang nagsabi na connected sila sa Pogo. Okay, na di umano daw po, connected sa Pogo. Alam naman po natin ang Pogo ay illegal. Di po ba? So, ano pong ginagawa ng mga bugo katabusadong online lending apps? So, ito. Yung pera po, di umano ng Pogo ay ipauutang ng mga bugo katabusadong online lending apps. Ibig sabihin po, nililinis. Money laundering lamang po ang ginagawa. Okay? Ang tansya ko ho dyan, bali wala naman ho sa kanila yung kikitain sa interest no? Tsaka yung sa penalty, bali wala ho yan. Kaya nga nang wawalang yayang mga yan Ito lang ho, bakit? Kasi tingnan nyo. Bakit ho kayo hinaharas niyang mga yan? Kasi yung unang-una wala ho tayong financial literacy dito sa Pilipinas. Aminin na ho natin yan. Pagka ho tayo sumabak sa trabaho, anong gagawin natin? Diba? Unang sahod, bili rito, bili doon. Or yung unang sahod ito ako kasi, rin ito, guilty ako rito Anong ginagawa natin sa unang sahod? Di po ba? Aminin nyo. Di ba? Gimmick. Manlilibre tayo. Di ba? Kasi bubuyuin tayo ng mga kasama natin. Painom ka naman. Tayo naman si painom. Magkano matitira? Wala na. So, saan tayo pupunta ngayon? Mangungutang ngayon tayo. Diyan ho pumapasok lagi yon. Aminin na ho natin. Kasama na ho sa natin yan Sa kultura natin yan, yung lagi tayo nanghihiram. Pagka meron tayong pangangailangan. Lalo kung kagaya naubusan tayo ng budget, manghihiram tayo. Okay? Hindi ho kasi natin nakaugalian na dumiskarte tayo para, kumbaga i-diskarte is gumawa ng other source of income. Para tayo ho, kumbaga hindi tayo mag-rely lang or umasa sa panghihiram. Nakita ho yan nitong mga bugok at abusadong online lending apps, Lalo na po yung mga illegal. Nakita nila yan. Kaya yung kanilang mga illegal na pera, yun yung pinangmumudmud nila. Hindi naman nila pinauutang yan Nililinis lang naman talaga nila yan. Sa tingin nyo po may bearing yung interest tsaka yung hindi ho. Kaya ho tayo tinatakot niya mga bugok at abusadong online lending apps na yan. Kasi po, pag tinakot tayo, kasi nga wala tayong alam sa pangutang, anong gagawin natin? Mangungutang na naman tayo. Di ba? Para mabayaran sila. So, pag binayaran mo na yon, malinis na yung pera na yon. Totoo po. So, yung nautang mo dito, madumi yun. Di ba? Binayad mo, luminis na. Hanggang sa, na yan, magiging cycle na po. So, utang, bayad. Utang ulit, bayad. Utang ulit, bayad. So, anong tawag doon? Tapal system. Yan ho yung dahilan kaya sila nananakot. Kasi po, dahil nga wala tayong financial literacy, di po ba? So, takot ngayon tayo. Hindi natin alam ang ating gagawin. Di ba? So, pagka tinakot tayo, hinalangya tayo kung ano-ano sinasabi, pati po yung mga contact details natin na ninakaw, tatakutin, pati yung contact reference tatakutin. So, ngayon tayo mahihiya. Di ba? Natural sa atin yun Di ba? Tao tayo. Pag nahiya ngayon tayo kasi winawalang yan yung mga contact references or contact details na ninakaw anong gagawin natin? Manghahanap tayo ng paraan para makahiram ho tayo sa ola din. So, yung kukunin dito, papatong natin dito.
tingnan nyo po, hindi sila takot na na hindi nyo sila bayaran. Di po ba? Tsaka kadalasan niya, pagka matagal na offer, ano na lang, principal na lang, bayaran nyo. Hindi ho sila natatakot sa ganun kasi po, galing sa illegal, yung pinuhunan nila. Ito po, ibase sa aking pag-analyze sa kanila. Yan ho ang nakita ko. No, hindi ho ba kagaya ng mga legitimate na mga lending at financing na talagang galing po sa bulsa ng mga namuhunan, talagang maayos na pagpapautang ang ginagawa kasi takot silang malugi. 'Di ba? Kasi gusto nila yung pera nila maibalik. Hindi ho nila nililinis yung pera nila. Itong mga bugok at abusadong online lending apps, lalo na po yung mga fly-by-night, ay naku po, naglilinis lang ho ng pera yan. No, kasi simula nung malaman ko na itong mga pogo konektado di umano sa mga bugok at abusadong online lending apps, ay alam na. Naglilinis lamang po ng pera yan. Kasi kung pagtatagni-tagniin nyo, talagang dun lang ang punta nun. Di ba? Saan pa ba yun? Pupunta yung pera na yun, di po ba? Hindi naman ho kasi nila po pwedeng gamitin kaagad dahil marumi nga yung pera. So, lilinisin ngayon nila. Nakaisip sila ngayon, nakita nila yung butas sa atin, sa Pilipinas na mahilig manghiram ang mga Pilipino. Kasi nga wala tayong financial literacy. Kasi hindi ko tayo nasanay na gumawa ng pera ng kumbaga yung gagawa tayo ng diskarte na tayo'y kikita. Di po ba? Kasi ito sasabihin ko sa inyo tayong mga Pilipino likas ho tayo na may mga skills. Bakit hindi ho natin gamitin? Di po ba? Ako ginamit ko yung pagdo-drawing ko dati. Tsaka yung paggugupit ko para po kumita ako ng pera. Okay? Although, hindi ho ko kagad nakita yun, nakapanghiram din po ako. Nung may mga po sa akin, mga nag-advise na mga amo ko po, ayan nakita ko, marunong ka naman maggupit, ba't di ka maggupit? Diba? Marunong ka naman mag-drawing, ba't di ka diba? So, yun po ang ginawa ko na kumbaga diskarte ko para hindi ako manghihiram ngayon sa mga bugok na yan. Diba? Kasi mahirap po nagkuwari, nabitin kayo sa budget. Diba? Naku, manghihiram na lang ako. Diba? Puro sa utang po napupunta Di po ba? Kaya ako, sinasabi ko sa inyo, kung meron kayong special skills, like for example, marunong kayo magsimento, marunong kayo magkarpintero, di po ba? Sumideline po tayo. Di po ba? Magaling tayong gumawa ng cakes, magaling tayong, marunong tayong magluto, gawin ho natin diskarte. Huwag ho nating iasa sa panghihiram. Lalo, dito sa mga bugok at abusadong online lending apps na to, wala hong patutunguhan yan. Tingnan niyo ho mangyayari, Kagaya nga ho nung nagpadala ng mensahe. Nanghaharas lang na nanghaharas. Di po ba? Kasi ang tansya ko dyan, bali wala sa kanila yung interest tsaka penalty. Talagang tatakutin ka lamang yan para ikaw ngayon mataranta ka, mapunta ka dun sa tapal system. Saan ka ba kukuha ng sa kanila ng utang? Di ba sa kanila pa rin? Di ba nga meron tayong video previously na sa isa pong ola, meron siyang 7 utang. Nakakapagtaka yun. Diba? Isang ola, 7 utang mo, hindi pangkaraniwan ho yun. Diba? Sa isang pautangan, isa lamang po dapat ang utang mo. Kasi may credit investigation nga Aalamin mo kung may kakayanan magbayad nakita nyo, diba? Bakit sila pautang lang ng pautang? Hindi ko kayo nagsinisiay. Hindi tayo sinisiay niya mga yan. Walang verification, walang evaluation, di ba? Pautang lang ng pautang yung mga bugok na yan, Di ba? Kasi wala naman silang intention talaga na na kumita ng pera Ang intention talaga niya mga bugok na yan, linisin yung pera na galing po di umano sa mga bugok na pogo din. Di po ba? So talagang ihaharas lang tayo ng ihaharas niyang mga yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba? Hanggat kaya niyong iwasan niyo po. Gamitin natin yung ating mga special skills, di ba? Likas naman tayong madiskarte. It's just that kalimitan talagang unang pumapasok sa isip natin, manghiram. Di po ba? Wag nating kumbaga ugaliin na ganun kasi darating mo sa punto na masusunog na tayo. Kumbaga ma-reach natin yung limit natin. Di po ba?
So, doon tayo mapupunta, tapal, hiram, di ba? Ganun ang mangyayari. Ngayon, pagka burnout ka na, meron ka ng anxiety, may depression ka na, gagawa ka ngayon ng paraan para maisip mo na, paano kaya mawawala to? O, mapupunta ka ngayon sa bura-bura. O, di wala ho talagang patutunguhan. Di ba? Patuloy lang ho yung anxiety nyo tsaka depression. Pagka po tayo past due o delinquente na, ninyo na ho na lang, isang tabi nyo na lang yung ginagawa nilang pananakot. Ganun lang naman ho yun, hindi naman nila kaya tuparin yun eh. Yung sinasabi na pupunta sa bahay nyo, hindi yun. Duwag ho yung mga yan. Matatapang lang yan sa harapan ng kanilang mga computer. Pero yung personal, baka mautal yan pagkakausap kayo. Yun nga lang kung pagkakausap kayo sa telepono, tinanong nyo ng, tungkol sa utang nyo eh. Ano sasabihin? Puro mura na sasabihin, di ba? Oh. Wala ho kasing alam sa paniningil. Talagang ang instruction sa kanila ng mga may-ari niyan is manakot lamang. No, kasi katwiran nila, pautangan to. O, pagka nagpautang ka, may interest yan, tsaka may penalty. So, alam niyo yun, ginawa na lang nilang dahilan yung pagpapautang, which is hindi naman. Okay? Talagang paglilinis po ng pera ang kanilang intensyon. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.